Grabe. Hindi ko nakayanan yung Senate hearing ng Blue Ribbon Committee today. Ito'y isang pruweba na talagang corrupt to the bones ang Pilipinas. So, yung korupsyon talaga sa atin talagang sakit na ng halos lahat ng Pilipino. Alam niyo yung kahit napakasimpleng bagay, pwede pang kurakutin. Kaya, ito masakit man sa akin, pero gusto kong i-share yung sarili kong experience dito, no, sa Taiwan. Kasi, kailangan na yata nating gumising at gawin ang tama para sa ating kinabukasan, para sa ating kabataan. Alam nyo, in my 18 years here in Taiwan, to be very honest, talagang takot na akong sumuporta ng kapwa natin Pilipino dito. Kasi nga korap. Ilang tao ba yung naipromote ko dito, pinakilala sa media, nabigyan ng pagkakataon, pero alam nyo kung anong laging problema sa huli? Pera. Kung hindi man pera, pride. Yung ayaw mong malamangan, kaya gagawin mo yung lahat, masira lang yung ibang tao. Isang sakit din yan. Pero focus tayo sa pagkakurap, hindi lang sa pera, pati utak at values ng maraming Pilipino. Halimbawa dito, yung mga ginagawang mga events dito. Alam mo yung bigla na lang may mag-private message sa'yo, tapos sabihin sa'yo na hindi nabigay yung pera, yung mga ganung bagay, alam mo yun, nakakahiya talaga. Tapos, nadadamay ka kahit wala ka namang ginagawang masama kasi nga, pinromote mo siya, akala mo maayos siyang tao, matino. Laging ganyan yung nangyayari. Tapos, yung masakit sa akin, alam nyo yun, nung mga hindi pa ako sobrang busy sa mga media engagements ko, nag-o-organize ako ng events at lagi kong sinasabi na volunteer lang tayo. Tapos kahit volunteer, binibigyan ko ng pang-transpo kasi na-appreciate ko na talagang pumupunta sila para maging bahagi ng event na yun. Tapos alam mo yung pagsabihan ka na, ganun ka naman talaga yung event mo. Parang walang natatanggap, ganun. Kasi ano yun parang hindi direct kong nakita. Parang finorward lang sa akin or sino ba yung nag-message sa akin at hindi ko na inaalala talaga itong mga hindi magagandang bagay. But ngayon ko lang na-realize na talagang may sakit na talaga yung mga Pilipino sa mga bagay na ganito. Alam niyo po ba, every time na may ginagawa akong event, mula pa noon hanggang ngayon, ako ang nagbabayad ng maraming bagay, sariling pera, galing sa bulsa ko, yung ginagastos ko, para maging maayos yung mga events na ginagawa ko. Siguro, nagrereklamo yung iba kasi wala silang perang nakukuha, pero that's what you call patriotism, di ba? Ang problema lang kasi, marami dyan, napakagaling mag-pretend, alam mo yun? Yung parang, ang galing nila, ang bait nila, tapos yun pala, pera ang katapat ng budhi nila. Alam nyo ba, I'm just so proud of this, kasi noong 2013, I had a very big project. Tapos, sa 3 countries na nanalo sa project na yon, ako lang ang may dalang napaka-kapal na libro. Lahat na nasa loob ng libro, parang libro na yun Lahat ng resibo, lahat nandun. Nagtaka pa nga sila bakit sumobra pa yung pera kasi lahat ng gastos ko, pati sa sariling bulsa ko, sinama ko dun para alam nila na yung lahat ng binigay para sa project, talagang nandun para sa project. And, alam niyo po, grabe, sa sobrang tapang ni Inday Sara. Sinabi niya matagal na Alde ko at si Romualdez ang may hawak ng budget. Alam mo, hindi ako like ng maraming tao dito sa Taiwan. Lalo na yung mga nasa lugar na mga Pilipino. Alam niyo yon yung basta hindi ko na lang sasabihin klaro, pero alam na nila kung sino sila. Hate na hate nila ako kasi ako yung taong sinasabi ko kung ano yung totoo. Hindi ko nga makalimutan yung ginawa ng mga taong yun sa akin sa page ko. Dahil lang na-expose yung mga ginagawa nilang mga konting mga bagay, maraming taong nagtanong, maraming Pilipino ang nagtanong kung sana yung mga binayaran nilang mga ganito at ganyan. Kaya, yes, it's true, nakakatakot talagang maging involved sa mga Filipino events dito sa Taiwan. Kasi, alam mo yung nadala na ako, na-trauma na ako, kasi
My God, I can name all names talaga na kung sino pa yung na-promote natin, sila pa yung may involved sa pera. Korupsyon, pera. This is what you get if you love the world. Kaya, alam nyo, sayang, no? Kasi sinasabi ng mga maraming Pilipino na makadiyos tayo, na nagsisimba tayo, pero saan ba talaga natin nilalagay yung pagiging makadiyos natin? Sa Diyos ba talaga or sa sarili natin? Talagang nakakahiya yung mga nangyayari ngayon. Pero ang tanong, ano ang gagawin ng mga Pilipino? Now that you know kung gaano na kalalim ang sakit ng korupsyon sa bansa natin, would you still trust the system? Nako, kung meron man akong gagawin, tatanggalin ko lahat yung mga agencies na yan. Gagawing isang mas digitalized na system para kung ano yung nakiin dyan, talagang yun yung lalabas. Dapat hindi na talaga manual kasi meron ng mga softwares ngayon na pwedeng gamitin para malaman agad-agad kung sino yung corrupt. Kaya nga diba, dito sa Taiwan, kung sino yung nagnanakaw, nalalaman agad. And that's the reason why takot yung mga politiko sa digitalized system. Kasi nalalaman agad-agad kung sino yung corrupt. And you guys believe na yung taga-DPWH lang talaga, yung Bryce at yung boss niya ang talagang pinakapuno? Impossible. Sila lang yung front. Meron pa talaga sa likod nila na ayaw nilang pangalanan. Obvious naman, hindi nyo ba napapansin yung sinasabi nila sa hearing? Paulit-ulit lang. So kung kayo, naluloko pa kayo na mga ganyang mga magandang pananalita, ako hindi na talaga. Like, my God, drop it. Drop the name. Sino ba talaga? Huwag lang yung maliliit. Sabihin nyo na yung pinaka-leader talaga. Sino ba yung head ng executive department? Pilipinas, nakakaawa ka. Talagang nakakaawa ka.